Mga kwentong kababalaghan sa panahon ng undas. Dito lamang sa Dear Max FM with DJ Gigi. Dear Max FM, una po sa lahat, Chin, gusto kong batiin ang lahat ng iyong taga-subaybay na nakikinig ngayon ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po pala si Klang Klang. Yan ang nickname ko. At nais ko lang i-share ang aking mga kababalaghang naranasan sa aking pinagtatrabahuan, especially nung panahong ako'y nagdadalang tao. Dito ko sisimula ng kwento ko. Ako ay nagtatrabaho sa isang malaking factory or warehouse at ito ay nakapwesto sa bandang dulo ng premises ng kumpanya. Sa likod ng building ay may isang puno ng balite. Medyo may kalakihan na itong puno ng balite. Isang araw, ako ay tinawag ng aking coworker para mag-counter-check ng mga items na ni-release namin. Kami ay nakapwesto sa pasukan ng building kung saan kami ay nakikita ng CCTV camera. At sa gilid namang banda ay nakapwesto ang office, kung saan nakikita din ang mga nasa loob ng opisina, ang mga ganap sa labas dahil may mga malalaking bintana. Habang ako ay nagbibilang ng mga items, ay may nakita ang aming encoder na malaking taong nakaitim ang biglang dumaan sa tabi ko. Tapos sinabi niya sa aming manager na dumating na ang bisita namin. At dali-daling lumabas ang manager namin para sana salubungin ng bisita. Sa kanyang paglabas, ay nagtanong siya sa akin kung saan na daw ang bisita namin. At sinagot ko na wala pa namang dumadating. Nagtaka siya. So bumalik siya sa loob ng office. Tinanong niya ulit ang encoder namin na hindi pa dumadating ang bisita. Nagtaka naman ang encoder kasi nakita niyang may dumaan na malaking tao sa likod ko. Naka-black t-shirt pa raw. Nung natapos na akong mag-counter-check, pumasok na ako ng office. Tinanong nila akong dalawa na kung may napansin o nakita akong dumaan sa likod ko na malaking tao. Sumagot naman ako na wala. Chin, sa pagtataka ko, nagtanong-tanong ako sa labas ng office namin kung may nakita silang malaking taong naka-black t-shirt. At halos sabi naman ng lahat, wala daw silang nakita. Wala namang pumasok sa building ng naka-black t-shirt. So lalo akong na-curious, ano kaya yun? Kinabukasan, pina-review namin ang CCTV. Natakot kami sa napanood namin dahil may malaking itim na shadow ang dumaan sa tabi ko. Wala kaming masabi kung ano yon at hindi namin maipaliwanag. Napag-usapan na lang namin na wag na lang ipagsabi o wag na lang pansinin para hindi matakot ang iba. At isa pa, wala namang nangyaring masama. So move forward tayo, Chin. Pagkalipas ng ilang araw ay pinag-overtime ang iilan sa amin. Kasama ako, 7 p.m. ang out namin. Ako ay nakapwesto malapit sa fire exit ng building. Bandang dulong bahagi ng building. Pinubuksan namin ang exit door dahil malamig ang pasok ng hangin. Mula doon, kapag lumabas ka naman ng exit door, ay ang unang bubungad sa'yo ay ang malaking puno ng balite. Habang
nagpiprepare ako ng mga labels, ay may naririnig akong sumisitsit mula sa labas, doon sa exit door. Nung una, binaliwala ko lang. Hindi ko pinapansin. Pero maya-maya ay nakaramdam ako ng takot. At biglang lumamig ang paligid ko. Pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa akin. Tapos biglang bumigat ang pakiramdam ko. Ayokong lumingon sa exit, Chin. Kasi madilim banda doon. At feeling ko parang may makikita ako pag lumingon ako doon banda. Lumingon ako sa likod ko, medyo malayo ang mga kasama ko sa akin. Tapos parang palakas ng palakas ang sitsit. Oh my God. 7 months pa naman akong buntis. Napatakbo talaga ako, Chin. Sa takot ko, napaihi tuloy ako. Sinabi ko sa mga kasama ko may sumisitsit doon banda. At sinarado na nila ang pintuan doon. At hindi na nila ako hinayaan. Kinabukasan ay nilagnat ako ng bongga. Siguro sa takot ko. Pagkalipas ng ilang araw, ayoko sanang mag-overtime. Kaya lang, konti lang ang gustong mag-OT. Wala akong nagawa, kailangan kong mag-OT. 4 lang kami nung araw na yon. Sa kalagitnaan ng trabaho namin ay biglang may makapal na usok akong napansin sa taas ko banda. Napasigaw ako ng sunog. At napatakbo ng ang dalawa kong kasama. Sinuri namin ang mga makina, mga industrial fans, kasi makapal na ang usok. Pero hindi naman mabaho na amoy sunog. Walang ganong baho. Nagtaka kami, ano yung usok? Inikot namin apat ang bawat sulok ng building. Wala namang kakaiba. Wala namang nagsusunog sa labas. Kasi bawal yun. At maya-maya, nawala rin yung makapal na usok, Chin. Kinabukasan, ginawan ko ng report. Nag-review na naman kami ulit ng CCTV. Malabo ang kuha ng CCTV. Pero nakita doon na umikot kami, Chin. May isang kasama ako doon sa workplace ko na kapitbahay ko lang. Sabi niya sa akin, yung usok daw na nakita namin ay sigarilyo daw yun ng kapre na nakatira sa puno ng balite. Pumasok sa building yung usok, baka daw na-disturbo daw namin. Yun ang sabi-sabi ng mga matatanda sa amin doon sa pinagtatrabahuan ko. Meron pa, Chin, mga nakakatawang pangyayari. Tulad ng maaga akong pumasok kasi marami akong gagawin. Pagdating ko sa guard's house, kinuha ko na yung susi ng building namin. Habang papunta ko sa building namin, natanaw ko na nandun pala yung encoder namin. Naghihintay. Sabi ko, himala. Ang aga niya naman. Tapos nakita kong naglakad siya papasok ng building. Pagdating ko sa building, wala siya doon. Walang tao. Tapos close pa ang roll-up. Sabi ko tuloy, ay, doppelganger yata. Nagdalawang isip pa ako kung bubuksan ko ang building or hindi. Siyempre, natakot naman ako. Pero binuksan ko pa rin ang building. Inon ko ang mga roll-up and then inon ko din agad ang mga ilaw. Papasok na sana ako. Hindi ko na tinuloy. Kasi nakita ko yung water dispenser sa loob ng office na gumagalaw ang tubig. Parang may kumukuha ng tubig sa loob. Naghintay talaga ako ng kasama, Chin. Bago pumasok, hanggang sa nagdatingan ng mga iba ko pang kasama. And then sinabi ko sa encoder namin na nakita ko yung doppelganger niya. At natakot din siya. Then nag-decide ang manager namin na tanggalin na ang puno ng balite sa likod. Kasi nasisira na yung bakod ng kumpanya. Nakadikit kasi ang katawan ng balite sa pader ng kumpanya. Possible in the future, baka masira ang pader pag hinayaan lang ang puno ng balite. Before pinutol ang puno ng balite, ay nag-aalay sila ng block chicken,
Tapos konting dasal. And then habang pinuputol ang puno ay may napansin silang parang upuan sa loob. Bandang gitna ng balite. As in hulmang upuan talaga, Chin. Sabi nila, upuan daw yon ng kapre. At grabe talaga. Simula nang naputol ang balite ay feeling ko parang lumipat na sa loob ng building ang mga nakatira doon. Dahil sobrang dami ng mga nakakatawang pangyayari o mga kababalaghan doon. Unexplainable. Na like yung kakasaksak mo lang sa water dispenser para uminit yung tubig kasi magkakakpi ka. Umalis ka lang saglit, pagbalik mo, akala mo mainit na yung tubig. Yun pala, hindi. Kasi natanggal yung pagkakasaksak sa water dispenser. And then, alam mo na ikaw lang ang tao doon. At yung biglang pagbaba ng roll-up, kahit walang pumipindot, bumababa lang siya ng kanya. Nagsisilakihan ng mga mata namin nung nangyari yon. At naulit pa talaga na nakita na sa CCTV. Bandang 3 a.m. ng madaling araw nga, umakyat ang roll-up ng building. Tapos walang tao. Maliban lang sa roving guard. At sa may mga nawawalang gamit. Nakakalagay mo lang dyan, biglang nawawala. Tapos nalingat lang ang mata mo, biglang nandyan na ang gamit mo. Ito ang matindi, Chin. Biglang gumalaw ang tasa ko sa harapan ko mismo. Ginawa ko, lumabas ako ng office. Nagpaka-busy ako sa labas. Until now, meron pang mga something doon. Pero hindi na namin ini-entertain. Hinahayaan na lang namin. Meron din karanasan ng roving guard namin doon. Doon banda kung nasaan yung building namin. Habang nag-roving siya sa gabi, may mga naririnig daw siya mga batang naglalaro. Doon banda sa likod ng factory. Tapos habang nagmumotor siya, pababa, papuntang guardhouse, may humabol daw sa kanya na malaking tao na kulay itim. Nanglilisik ang mapulang mata. Ang nakita niya sa side mirror ng motor niya. Hindi niya alam kung ano yun. Muntik na daw siyang mag-resign sa takot niya. Ilang araw din daw siyang hindi pumasok sa trabaho niya kasi nilagnat din daw siya ng ilang araw. At hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga kababalaghan. Sana makahanap na sila ng lugar kung saan hindi sila may istorbo. Ngayong araw ng undas, panahon ng undas, ating alalahanin at ipagdasal ang ating mga mahal sa buhay. Kahit wala na sila dito, nananatili naman sila sa ating puso habang buhay. Hanggang dito na lamang, Chin. Maraming salamat sa pagbabasa at maraming salamat sa mga nakikinig sa programang ito. Ang inyong kamaks, Klang Klang. Knock, knock. Who's there? You're a nightmare. Mga kwentong kababalaghan sa panahon ng undas. Dito lamang sa Dear Max FM with DJ Gigi. I've been watching you. I know what you've been doing. Max News FM. You will be afraid to the max.